Hindi na mahiya to si Alan. Antindi. Mga kababayan. So, dahil sa alam niya po na illegal yung kanilang ginawa, mga kababayan, ngayon may mas matindi pa siyang ginawa ngayon. 'Di ba? Etong 18 Marites, mga ka-GP, hinarangan po ni Alan Peter Cayetano. Ano to? Nanginginig na ba ang bayag ni Alan na baka mabuking ang 18 Marites at ang Maleta Boys na puro kasinungalingan ang kanilang mga pinagsasabi? Ito po mga kababayan, dahil nung una tinanong po itong si Mike Defensor kung papayagan ba o aattend ba ang 18 Marites dito sa pagdinig na Blue Ribbon, mga kababayan, under po kay Erwin Tulfo. So kung sinabi ni Alan Peter Cayetano na legit, mga kababayan, di ba sabi niya, you can change the leadership members on all committees, di ba? So ibig sabihin, by 12, by having 12, sabi niya ganon. Now, mga kababayan, pero dito sa kanyang pahayag, kasi lumapit sa kanya nagpasaklolo itong si Mike Defensor. Yan, eto po. Ala, nangyari. Ayan, mga kababayan. Sabi niya po dito sa sulat, Office of the Senate President. Gumamit pa talaga ng logo ng mga kababayan, official seal ng Senate of the President. June 6, 2026, Attorney Levito Baligod. We acknowledge your letter dated June 4, 2026 with thanks. We are likewise grateful to you and the 18 soldiers for appearing before the Blue Ribbon Committee on June 4, 2026. We are deeply mindful of the courage and personal risks your testimony required, and we do not take that sacrifice lightly. We must clarify, however, that the hearing purportedly set for June 8, 2026 was not authorized by this office. Sabi niya ganon. By Senator Pia S. Cayetano as committee chairperson or by Senator Rodante Marcoleta as subcommittee chairperson, none of these offices schedule such a hearing or authorize Director Josephine D.G. Herrera to issue any invitation in connection with it. The notice you received did not come from any of them. For the guidance of all concerned, invitation to committee hearings may issue only from the office of Senator Pia Cayetano and the office of Senator Rodante Marcoleta or the committee secretariat acting under their direction. These remain the sole authorized sources of all official notice, invitation, and scheduling for the committee and its subcommittee. It is also our duty to caution the 18 soldiers that we cannot assure them that any proceeding conducted outside the authority of the duly designated chairperson will afford the procedural safeguards and protection accorded to witness before properly constituted hearings. Recent threats of arrests directed at participants and the involvement of various government agencies in matters touching these testimonies have raised legitimate concerns for the treatment of witnesses and for an atmosphere fit for the search for truth. We therefore urge all concerned to exercise prudence and to verify the source and authority of any invitation purporting to compel their appearance. We recognize the appearing before a Senate proceeding under present circumstances is no small matter, but the committee task is to receive in weigh all evidence through fair and orderly process. And it is that process impartially applied that protects every. Sabi niya ganon, mga kababayan. Okay. Maliwanag po dito sa sulat ni Alan Peter Cayetano kay Attorney Levy Baligod na hinaharangan po nila ang pag-attend ng 18 Maleta Boys. Kasama na si Attorney Levy Baligod. Alam naman natin, mga kababayan, na syempre si Erwin Tulfo ang
ang chairman ng Senate Blue Ribbon na gagawin ngayon. No? Siyempre cross-examine itong mga to. Now, the question is, di ba sabi nila sila daw ay para sa katotohanan? Di ba? Kung kayo ay para sa katotohanan, bakit ayaw nyong humarap? Sabi ko nga hindi pwede kayong mamili. Di ba may sigalot na nangyayari sa Senado at mga kababayan, paksyon ni Cayetano, paksyon ni Win Gatchalian. Pero mga kababayan, hindi kayo pwede na mamili kung sino ang susundin nyo. Di ba? Kung kayo po ay talagang para sa katotohanan, dapat atinan ninyo parehas. Kasi ito nga yung time para makuha nyo yung tiwala ng tao kung totoo yung mga sinasabi nyo. 'Di ba? Laban sa mga sinasabi namin na may nakita kaming mga resibo na puro kasinungalingan lang ang pinagsasabi nyo. It is, sabi nga nila, it is your time to shine. Para patunayan na mali kami sa mga sinasabi namin laban sa inyo. Pero ngayon pinapakita na you are such duwag. You are such a coward. Di ba? Sobrang duwag ninyo, sobrang may tinatago kayo. Bakit pinipigilan mo itong mga ito, Alan Peter Cayetano? 'Di ba? Ikaw na kanina nagsabi sa video na by 12 or by having a 12 members, mga kababayan, they can change the leadership members of all the committees. 'Di ba? So therefore, mga kababayan, it's tantamount na tinatanggap mo na legit yung Blue Ribbon hearing nitong si Erwin Tulfo. So dapat, mga kababayan, hindi ka susulat na huwag kayong umattend. Dapat ang pakinggan nyo lang yung si Pia at itong si Rodante Marcoleta. Dapat hindi ganon, mga kababayan. Kung gusto nyong patunayan, sabi nyo nga, dapat makross-examine, dapat mga kababayan, mabigyan ng pagkakataon, di ba? Para may paliwanag yung kanilang mga sarili. Yung mga testimonies nyo, kailangan mga kababayan, makita kung ito ay totoo. Paano makikita kung ito ay totoo? Kung ang nagtatanong sa inyo ay si Rodante Marcoleta na leading question. At ang sumasagot, mga kababayan, si Attorney Levy Baligod, na wala naman personal experience and personal knowledge to what happened. Aray ko. Diba? Correct obstruction ng letter ni Alan. Now, mga ka-GPnatics, siguro naman, kung mga kababayan, kung binabawi ni Erwin Tulfo yung kanyang salita, nakukwelyuhan niya, kakalad ka rin sa labas, etong si Alan Peter Cayetano kapag nanggulo, maliwanag na ito ay panggugulo din sa gagawin yung investigasyon. Akala ko ba, sabi nila mga kababayan, hindi sila natatakot. Akala ko ba, sabi nila, gusto nilang magpatuloy ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon hearing. So bakit ngayon, mga kababayan, na pinapatawag etong 18 Marites, pinipigilan, hinaharangan. Di ba? Maganda nga ito, magkaharapan Pupunta si De Lima, pupunta itong si Congressman Alvarez, pupunta pa yung ibang mga kongresista na pinagbibintangan. Di ba magkakaharapan? Si Trillanes pupunta rin dyan. Pupunta rin mga kababayan si Director Matibag dahil yung usapin nga po ng bayaran na 5 million. Bakit kayo natatakot? Di ba? Maliwanag na obstruction ito So dapat itong si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, matanggal na talaga sa pagiging senador. Biruin mo, grabe na po yung pagkakadelay ng mga bills, yung investigasyon na ito. Nung una, ayaw nilang pirmahan yung partial report ni Ping Lacson. Ngayon naman, mga kababayan, nag-iimbestiga. Pipigilan mo yung mga tao. Di ba? Ako naman sa una pa lang, sabi kong gano'n, hindi talaga ito pupunta. Kasi nung tinanong itong si Mike Defensor
Sabi niya ganun, ang kinikilala namin, si Alan. Kami ni Attorney Levy Baligod. So doon lang kami magpapaalam. Hingi kami ng guidance kung dapat ba kaming pumunta. Eh kung itong si Cayetano, walang tinatago. Itong 18 Marines walang tinatago. Mga kababayan, di ba? They could initiate na sige. We will go there. Attend kami para patunayan na hindi kami nagsisinungaling. Isa pa yan, si Ma'am Banji Asay, di ba sinabi nila si General Torre, AFP Chief of Staff. Oh. Aray ko. Kalang po mga ano yun, wise. Ay nako. Taka na lang ang di makaget sa gusto ni Alan na huwag umattend ang 18 Marites. GP, mag-live ka ba mamaya? Anong oras? Mamaya sa Senado. Hindi ako sasabay guys sa sa live ng Senate. Hindi ako sasabay doon. Ang gagawin ko, magsasarili ako ng live kasi ayaw ko nang ma-plug. Lagi ako napa-plug eh. Hindi ko makuha yung yung timing pagdating po doon. Kasi pag hindi ako nagsasalita, nababawasan yung algorithm ko. Hindi ako nare-recommend. So, ang gagawin ko na lang, pag may special event, or sabihin natin, may nangyaring, habang tayo ay nanonood, mga kababayan, nanonood kayo dyan. Tapos pag may nakita ko, magla-live ako. 'Di ba? Magla-live ako. Ila-live ko yung mga, alam nyo na, yung mga matitinding mga pangyayari mamaya. Yon, ganun na lang. Pero hindi ako sasabay mismo dun sa pagdinig. Kasi mayayari na naman tayo eh. Boss, 1 hour na lang ang Senate hearing. Nawala? Nawala ba? Teka nga. Wait guys. Parang Hindi, alam ko 10 o'clock yun eh. Senate of the Philippines. Ano yan? Normally 10 o'clock sila guys. Hindi sila nagsisimula ng 9. Okay? I mean, wala ka na ipapahinga diretso na sa live, sabi ni Ando Joy. Hindi, magpahinga tayo guys. Hindi ko itutuloy. Alas 10 ang tawag dito, alas 10 po mga kababayan yung start. Yep, 10 o'clock po mga kababayan. So maliwanag ito na talaga yung ginagawa ni Alan Peter Cayetano dito, ito ay pagdidelay po mga kababayan ng investigasyon. Na maliwanag na mayroon silang tinatago. If they are really for the truth, mga kababayan, dapat a-attend sila dito. No doubt, dapat yan. Wala nang paligoy-ligoy, wala nang second thought, di ba? Ganun dapat eh. Kagaya po ng ginawa ni Congressman Alvarez, na wala siyang kasalanan, mga kababayan, pumunta kagad siya doon para linisin ang kanyang pangalan, para kumprontahin. Nakita nga natin, si Marcoleta biglang lumalayas di ba? Nakita natin, mga kababayan, yung 18 Marines, biglang nawala. Kasi nga, sabi ko, namomonitor nila yung nangyayari sa labas. Meron kasing mga tao sila doon sa labas na nagbibideo-video, nagbi-picture-picture para mag-update doon sa kanila. 'Di ba? So kung sino yung darating mga kababayan, nakikita nila yon, inire-report kagad kila Alan Peter Cayetano. Kaya nung dumating si Alvarez, alam na nila yon. Kaya nga dinelay muna, tumawag pa eh. O nandito si Congressman Alvarez, papapasukin ko ba? 'Di ba? Mag-attend sila tapos i-booking nila para malinis pangalan nila. Baka magbotohan muna sa SP seat after 10 a.m. Pwede. Pero kasi pag special session, ang alam ko, mga 3 o'clock din yan eh. Pero hindi ko alam mga kababayan, depende sa kanila kung paano. Kaya nga yan ang inaabangan natin, mauna ba yung Blue Ribbon? Kasi mga ka-GP Natex, ganito lang yan. Kapag nauna po yung pagpapalit ng Senate President, pag inupo na si Win Gatchalian, nag-special session muna, bago nag-Blue Ribbon, naku, yari talaga sila.
'Di ba? Mayayari talaga itong mga to. Ay, may flight ka, Ma'am Alaga 143. Sana all. Pa-flight lang. Parang sinabi yan ni Erwin na parang 9 o'clock ang hearing. 9 a.m. po ang hearing? Teka. Wala pang naka-schedule, guys eh. Paano nyo nasabi? Hindi, wala pa talaga dito. Ayan o. Kasi magsi-session sila. Huh? Pero sana, may schedule na dito. Kasi tingnan nyo wala pang schedule. Ayan o. Live. Wala pa silang schedule eh. Normally kasi dito, pag may maaga, mga kababayan. Pero since wala pa, palagay ko 10 o'clock. Si Robin at Erwin ang inaantay ko, mukhang nagkakahamunan. Fake yun, Sir Smokey. Yung hamunan na yon, fake yun. Sabi nga ni Robin, takot din niya kay Tulpo. Sabi nga ni Robin, wala daw siyang kaaway sa Senado. Nagsisinungaling. 'Di ba? Samantalang kaaway niya si Kiko. Noon kaaway niya si Joel Villanueva. 'Di ba? Takot lang 'yan. Ay, pabalik ka na ng Japan, Ma'am Alaga 143. Nandito ka sa Pinas? Okay. Alright, so hanggang dito na lamang mga kababayan at isang mapagpalang umaga. Magkita-kita tayo mamaya, no? Sabi ko nga po, hindi ako magla-live, nasasabay sa kanila. Pero tayo po ay syempre magkakaroon ng special live. Kumbaga mga kababayan, pag may balita na maganda na mga mangyayari sa Senado, yun ang ila-live natin agad-agad, no? Hindi na tayo magpatagal-tagal. Ayaw ko lang sabayan yung live mismo ng Senado kasi syempre pag sinabayan ko yun, di naman ako pwedeng magsalita, mayayari na naman ako, no?